pagkakaloob ng huwad na kasarinlan at pagkakatatag ng Puppet na Republika noong Hulyo 4, 1946 ay hindi nakapigil sa pakikibaka ng mamamayan para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Mula 1946 hanggang 1955, ang pinakamakabuluhang revolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan ay nasa pamumuno ng Partido Komunista. Muling nabuo at lumawak ang mga organisasyon ng mga manggagawa at magsasaka. Naglunsad ang mga ito ng maraming welga at iba pang pakikibaka laban sa mga dayuhan at lokal na mapagsamantala. Sa maraming pagkakataon, tuwirang nagtutulungan sa pakikibaka ang mga manggagawa at magsasaka. Nang bumalik ang mga imperialistang US noong 1945, ang mga kontra-revolusyonaryong revisionistang ahente ng burgesya, sina Lava at Taruk, ay nagmaniobrang dalhin ang partido sa maling landas ng parlamentaryong pakikibaka at pumayag na bawiin ng imperialismong US at feudalismo ang mga lugar na may natamo ng makabuluhang demokratikong tagumpay, ang mga manggagawa at magsasaka. Noong 1948, nang ibabaw na sa partido ang opinyong pabor sa armadong pakikibaka, at sa sumunod na taon, lumaganap ang armadong pakikibaka sa gitnang Luzon at sa mga bahagi ng Timog Luzon. Nabigo ang armadong pakikibakang ito. Bunga ito ng mga patakaran ng pamunuang Lava sa madali ang pag-aagaw ng kapangyarihan sa loob ng 2 taon. Patuloy ding sinabutahin ni Luis Taruk ang armadong pakikibaka sa pamamagitan ng kaisipang palasuko, paghingi ng amnestiya sa kaaway at pagsuko noong 1954. Noong 1955, pinatupad ni Jesus Lava ang patakarang itigil ang armadong pakikibaka. Nilansag niya ang mga unit ng hukbong bayan na naimpluwensyahan niya. Nagtago siya sa syudad hanggang noong 1964 nang sumuko siya sa rehimeng Makapagal. Nasabutahe ang revolusyonaryong kilusang masa dahil matagal na nangibabaw sa loob ng lumang Partido Komunista ang kontra-revolusyonaryong linyang revisionista ni Lava at Taruk. Noong huling bahagi ng dekada 50 at maagang bahagi ng dekada 60, naging aktibo ang mga pambansang burges sa pamumuno ni Claro M. Recto. Nagpropaganda sila laban sa pagkontrol ng imperialismong US sa Pilipinas. Noong 1961, nagsimula ang muling paglakas ng revolusyonaryong kilusang masa. Iniudyat ito ng demonstrasyon ng mga kabataan laban sa Committee on Anti-Filipino Activities ng Puppet na Kongreso. Noong 1964, itinayo ang Kabataang Makabayan. Gumanap ito ng mahalagang papel sa pagsusulong ng pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, ibayong lumakas at lumawak ang revolusyonaryong kilusan. Libo-libong manggagawa, magsasaka at estudyante ang lumuhok sa sunod-sunod na demonstrasyon laban sa pagsali ng Pilipinas sa pananalakay ng US sa Indochina, pagkontrol ng mga monopolyong US sa ekonomiya ng bansa, pananatili ng mga base militar ng US at mga kalupitang nagaganap sa mga ito, at ang pagpapahigpit ng kontrol ng imperialismong US sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Noong Disyembre 26, 1968, muling itinatag ng dati at bagong mga proletaryong revolusyonaryo ang Partido Komunista ng Pilipinas sa patnubay ng Marxismo, Leninismo at Maoismo. Puspusang pinuna at tinakwil nila ang linya ng mga Lava at Taruk. Nilinaw ang linyang papatnubay sa pagsusulong ng demokratikong revolusyong bayan tungo sa tagumpay. Sa sumunod na mga taon, lumakas at lumaganap ang revolusyonaryong kilusang masa sa buong kapuluan. Noong Marso 29, 1969, itinatag ng partido ang bagong hukbong bayan at muling pinasigla ang revolusyonaryong armadong pakikibaka. Sa pamumuno ng partido, binigo ang tangka ng rehimeng Marcos at ang imperialismong US na sugpuin ang revolusyonaryong kilusan. Subalit lumitaw sa loob ng partido ang mga sakit
ng adventurismong militar at insureksyunismong lunsod. Nagsimulang malantad ang mga pinsalang dulot nito noong ikalawang hati ng dekada 80, kasabay ng unti-unting pagkakalantad ng pinakamasusugid na tagapagtaguyod ng mga nasabing linya na sina Filemon Lagman, Ricardo Reyes, Arturo Tabara at Romulo Quintana. Noong December 1988, sinimulan ng mga tapat na proletaryong revolusyonaryong kadre ang pagwawasto ng mga pagkakamaling ito sa loob ng partido. Noong 1992, naging puspusan lahat ang panig at sumaklaw sa buong partido at revolusyonaryong kilusan. Ito ang ikalawang dakilang kilusang pagwawasto. Ang imperialismo ay ang monopolyong yugto ng kapitalismo. Lumitaw ito nang makontrol ng mga monopolyong kapitalista ang ekonomiya, politika at kultura ng mga pinakaabanteng kapitalistang bayan. Sa panahon ng imperialismo, nakonsentra sa kamay ng ilang malalaking kapitalista ang puhunan sa industriya at bangko na kanilang pinagsanib. Sa gayon, nakokontrol nila ang buo-buong mga industriya at nakapagdidikta sila ng laki ng produksyon, presyuhan at pagpapautang. Hawak ng mga monopolyong kapitalista ang mga pamilihan, pinagmumula ng hilaw ng materyales, modernong teknolohiya at bihasang paggawa. Pati ang kapalaran ng mas maliliit na kapitalista ay mapagpasyang na impluwensyahan nila. Mga halimbawa ng monopolyong kapitalista sa US, sina Rockefeller at Getty, na makapangyarihan sa industriya ng langis, ang grupong Morgan na makapangyarihan sa pagbabangko at ang grupong Ford at DuPont sa pagmamanupaktura ng mga sasakyan. Ang US ang pinakamalaking imperialistang kapangyarihan sa buong daigdig sa kasalukuyan. Mga imperialistang bayan din ang Japan, Germany, Pransya at Britanya. Kailangan ng mga imperialistang bayan ang mga kolonya at malakolonya. Ang mga bayang ito ang pinagkukunan ng murang hilaw na materyales, pinagtatambakan ng mga produktong yari sa imperialistang bayan at pinagdadalhan ng sobrang kapital. Mula sa pamumuhunan, kalakalan at pagpapautang sa mga atrasadong bayan, nagkakamal ang mga imperialista ng supertubo. Kaya sa panahon ng imperialismo, pinaghahati-hatian ng mga imperialistang bayan ang daigdig. Nakabatay sa lakas ng kanilang ekonomiya at militar ang lawak ng teritoryong sakop ng bawat imperialistang kapangyarihan. Pinakamalawak ang nasasakupan ng imperialismong US sa buong mundo. Kontrolado nito ang Amerika Latina at maraming bayan sa Africa at Asia tulad ng Thailand, Indonesia, Timog Korea at Pilipinas. Saklaw ng dominasyon ng imperialismong US maging ang ilang mas mahihinang imperialistang bayan. Ang Germany, Japan, Britanya at Pransya naman ay may sariling mga teritoryo sa Africa at Asia.